Isang pangyayari ang nangyari sa Italia dahil sumabog ang kinatatakutang Bulkang Campi Flegrei ng Italia. Ano nga ba ang update patungkol sa bagay na ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nagluluto si Alfredo Collado ng itlog sa Bulkang Timog, Italia na ngayon ay tinatawag na Camp Flegrei. Ngunit ngayon handa na siyang mag-evacuate dahil sa babala ng mga dalubhasa na ang lindol sa kanilang bayan ay maaaring magdulot ng paputok ng bulkan. Ngayon, 62 anyos na si Collado, isang parking attendant para sa munisipyo, ay nakatira mismo sa puso ng rehiyon ng Camp Flegrei, kung saan ang mga bahay ay nasa isang gilid ng patag na lupain na may bulkanong anyo at sa kabilang dako naman ay magandang luok ng poli. Ang mga bata ay naglalaro na inilalagay nila ang mga itlog sa papel na aluminum at ibinuburyo ito sa ilalim ng lupa para ito ay lutuin. Mula sa burol kung saan malakas ang amoy ng asupre, tinitignan nila ang Monte Nuovo, isang bagong bundok na naubos sa huling pagputok nito noong 1538, kung saan magdudulot ulit ito ng pagsabog na tinatawag na Camp Flegrei. Sabi ni Collado, maaring malunod sa dagat ang poli. Nakatira kami sa patuloy na takot. Hindi makakatulog ang mga tao. Ang kahit na maliliit na lindol ay nagpapatakbo sa kanila. Anya, ang bulkan sa kanluran ng Naples ay may sukat na 12 by 15 kilometers at ito ay isang aktibong bulkan. Ito ay nag-iwan ng isang malaking hukay pagkatapos ng isang pagputok. Ito ang pinakamalaki sa Europa na nagmula sa labas ng Naples hanggang sa dagat. Kahit na wala itong masyadong mataas na bulkanong anyo, hindi ito dapat baliwalain. Ang pagsabog nito, 40,000 years na raw ang nakakalipas, ay tinuturing na pinakamalakas sa klima sa buong mundo. Gayunpaman, ang lugar ay matagal nang tinitirhan dahil sa mahinang klima, matabang lupa at mainit na bulkan na dating nag-aakit ng mga Romanong emperador. Ang bayan ng Pozzuoli, kung saan lumaki si Collado, ay naging isang putikan dahil sa pag-angat o paglubog ng lupa dahil sa aktibidad na hydrothermal. May mga talaan na ang mahakbang ng bato na dating papunta sa mga bangka ay ngayon ay nagwawakas na sa ere. Marami sa mga residente ay umiinom ng gamot para sa kalituhan dahil sa pagdami ng mga lindol. Subalit may mga natatakot sa inasahang pag-evacuate ng higit pa kaysa sa posibleng magma sa ilalim ng kanilang mga bahay. Magiging kaguluhan ito. Ipinagkakatiwala na lang namin ang aming sarili sa Diyos, sabi pa nito ng isang residente na si Feliz Galoro, isang 78 years old na residente. Noong dekada 1980, nagkaroon ng evacuation ng 40,000 na katao dahil sa muling pag-atake ng mga lindol at marami sa kanila ay natiling may trauma dahil dito. Ayon sa kasalukuyang plano ng rehiyon, may 3 araw ang mga tao para makalikas sa ibang lugar sa tulong na rin ng mga otoridad. Gayunpaman, may mga natatakot na mangyari ang trapiko sa makitid na mga kalsada ng bayan. Hindi lahat ay sumasang-ayon sa mga plano. May mga katulad ni Karina Anastasio, isang residente na 37 years old na waitress na nagsasabing lilisan na sana sila kasama ng kanyang mga magulang kung maaari lamang nila itong gawin, ngunit wala silang sapat na pera. Ayon sa Italian Institute of Geophysics and Volcanology Observatory, patuloy pa rin ang mga lindol sa lugar at inaasahan na magpapatuloy pa ito dahil sa pag-usbong ng gas mula sa magma na nagdudulot ng pagkakabasag ng lupa. Bagamat marami-rami ang mga lindol na naranasan ngayon sa rehiyon simula pa noong 2019, mas madalang at hindi gaanong malalakas ang mga ito kaysa noong dekada 1980. Ayon kay Dita, hindi inaasahan na magkakaroon ng mga lindol na may lakas na higit sa 5.0 magnitude, ngunit pinapayuhan pa rin ng mga eksperto na maging mapanuri ang mga tao at dapat maging handa sila na umalis anytime kapag kinakailangan. Habang patuloy ang pag-aalala sa posibleng pagsabog ng Campi Flegrei, iginiit ng Italian Government's Department of Civil Protection na mas mahalaga ang mga lindol sa ngayon kaysa sa pagsabog ng bulkan at maaaring magdulot pa ng karagdagang lindol sa hinaharap. 1:14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko." Tunay nga mga kaibigan, na ang ating Panginoon lamang, siya ang susi upang tayo ay maligtas sa anumang pagsubok ng buhay na ito. Ipasakop nga natin ang ating buong buhay sa Kanya at tayo'y iingatan niya.
Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na papasalamat sa inyo pong pag-aalaga sa amin at sa pagbibigay proteksyon sa lahat, Panginoon, na nangyayari ng mga kalamidad ng buhay na ito. Patuloy niyo pong alagaan ang mga kaibigan po namin na nasa gitna ng mga kalamidad at tulungan kami, Panginoon, na manampalataya na sa anumang dagok ng buhay na ito ay patuloy niyo po kaming aalagaan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.